Magandang hapon mga kabayaning Pilipino. Dito lang tayo para sa magbigay ng komento at reactions, no. Regarding doon sa mga pahayag ni Ombudsman Bujing Rimulya. Kasi medyo na outside di Kulambo na ata tong lukon, tong ombudsman na to eh. Wala kasi silang ibang tama naman talaga yung sinabi ni Senator Amy Marcos yung about sa plans nila, to bring down the Duterte's family and then the allies. So wala nang bukang bibig itong Ombudsman Rimulyo na to kundi Duterte. So nagiging aso na din eh. Ito na siguro yun siyang version ni Trillanes, aso disikan. Nakakaya ombudsman ka pero lahat ng mo is about Duterte. Na nawawala na tayo sa focus eh. No, nalilihis na yung at natin sa issue about sa corruptions. So klaro naman naway itong Marcos admin na ito, pagbaba niya, pag matapos na tong na to, itong Boyeng Rimulya, unahin to na ipapa-impeach. At nang sa ganun, no, madisbar to at makasuhan din. Lahat ng mga panggigipit na ginagawa nila ngayon, may balik din sa pamilya niya. And then yung anak niya na napakabilis pa sa 24 oras ang paglabas, pag settle sa kaso. Pero pag ordinaryong Pilipino, mamayang Pilipino, nasangkot sa mga ganun, ang tagal pa bago i-dismiss, bago aksyonan ng korte. Pero ito, anak niya, wala lang, no? Parang na-detain lang ng mga ilang araw, labas agad. So, mga ganong senaryo, dapat itong ombudsman na to, ipapa-impeach na to. Dito dapat patagalin sa pwesto niya eh. Kaya tayo, nagsasalita tayo, hindi tayo takot manindigan at manawagan sa publiko sapagkat alatado naman eh. Although di man tayo maka-Duterte, but yung ginagawa kasi niya parang hindi na hindi na masikmura natin mga ordinaryong Pilipino na wala nang ibang iniisip kundi paano likidahin, paano ibagsak ang mga Duterte. So nawala na, nalihis na yung issue about sa corruption. So ang ibig sabihin nito, makakalimutan na natin yung mga taong sangkot sa corruption. No, yung mga taong kagaya nila Martin Romualdez, nila Saldico, no? Yun yung mga taong naglustay sa pira ng kaban ng bayan eh. Itong si Marcos Jr. Maniwala ba kayo na hindi siya kasama dyan? Yan sila Lisa Aranita, tsaka yung anak niya. Yung sa Maharlika Investment Fund, na-scam na yon, nawala na nga yon. So itong Rimulya na to, ito yung version ni Trillanes eh. Aso disikan eh. Akala mo di makabasag ng pinggan ang gago eh, ang loko eh. Pero yun pala, lumalabas ang kaya nga gustong-gustong maging ombudsman para habulin lang mga Duterte. Kaya niyan, meron na naman siyang panibagong statement, no, na nilabas na habulin nila yung mga previous na cases daw ni former Rodrigo Duterte, yung mga war on drugs. So they are willing to open, no, to willing to open to file a case against the drug war of the former President Rodrigo Duterte. So ano bang problema? Ang tanong, during that time na naging presidente si Pangulong Duterte, hindi naman siya nag-against. Bakit hindi naman sila gumagawa ng batas na labanan ang ganun na pamaraan na ginawa ng presidente? No? Bakit ngayon lumalabas na parang yung pagkakakidnap nila kay Pangulong Rodrigo Duterte,
pinanindigan na lang talaga niya na yun ay parte na ng international humanitarian laws, no? Kasi nga doon sa in terms of usapin ng jurisdictions, wala na kasi tayo doon. Tapos yung pag extraditions, wala na tayo noon eh. So nag-ano lang siya, nagkokot lang siya doon sa 9158 na batas na International Humanitarian Act, no? Kung ganun ang pagbabasihan niya na sa International Humanitarian Act, ang daming mga pinatay yung mga New People's Army, yung mga leftist group, lalo na yung mga sundalo natin na naghahatid lang ng mga relief good, no? Tinambangan. Bakit di din sila kasuhan? Nagiging bias siya. Ikaw yung Department of Justice, di porket na ipadala nyo yung former president doon sa The Hague, then doon ka kanya magko-quote, di ba? Sa international humanitarian law. What if yung ginawa din ng ano din ang tawag noon, yung ginawa ng mga NP, hindi din ba yan sa international humanitarian law? Covered sa international humanitarian law? Wala ba silang pananagutan din doon? Yung mga sibilyan na pinatay nila, yung nilibing nila, nagkaroon pa nga ng mass grave nila Juma Season. And then the rest, yung mga sibilyan na pinagpapatay ng mga NPA. Dapat magiging patas ka kasi ombudsman ka na eh. Kung ganun yung din file a case yung lahat, hindi yung nagsasite ka lang kung sino yung taong gusto mong pailan, mga alay ng mga Dutertes, no? Yun yung lumalabas sa natin eh. Nakikita natin na mga ordinaryong Pilipino kung gaano katarantado at walang hiya itong bagong ombudsman na to. Ginagamit lang niya yung opisina niya, yung posisyon niya. Totoo naman eh. Kaya nga siya talagang nilagay dyan para likidahin yung mga Duterte. Nang sa ganun, masira at mapilayan si Sara at hindi na makatakbo sa 2028. Dahil yan yung parte ng plan C nila. Tingnan mo nga, pagkakaupo pa nga lang niya ng ombudsman, walang ibang target, Sara agad eh. Kaya umalma yung mga senador, lalo na si Senador Bato. Kaya sinabihan nga siya ni BP Sara na huwag niya nang halongkatin pa, ilagay na sa misa niya, pusisiin niya, bulaklatin niya lahat. Napaka-estupido. Naturingan ka pa ng mga abogado, matalinong abogado ka. Kasi di ka naman magiging abogado kung hindi ka matalino eh. Pero ang utak mo, aso. Bakit ka magpapadikta at magpapadala dyan sa presidente at sa speaker? Kay Martin. Dahil ba nakinabang ka at naging milyonaryo ka bigla? Wag ganun. Dapat ombudsman ka, pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan. Kahit pilit kang inilalagay dyan, kahit hindi ka gusto ng tao. Dahil sa amo mong si Marcos da Jr., nilagay ka dyan para, yun nga, ang plano nyo to bring down the Duterte, Alice and in the family. Unang-una, wala namang nagawang kamalian dahil nga ito, pag si Sara magiging presidente, ikaw sigurado babagsak ka din sa kulungan. Baka doon ka na mamamatay sa kulungan. Kaya instead na gumawa ka na ng tama, itama mo yung mga mali na nagawa mo, i-correct mo. Kasi totoo naman talaga may mali doon sa ginawa ninyo eh. Kidnapping na nga yun eh. Ayaw nyo lang aminin na nagkamali kayo. Pinangatawanan mo lang. Ayaw nga sumunod ng Solgen eh. Tapos ngayon, dahil napadala na yung tapos hindi nasunod yung mga proseso, napadala na yung tao sa dahig, lumabag sa mga violations, kaya inako mo na lahat.
Sinabi mo na lang, di, ano yan sa international humanitarian law eh. Doon ka nagkukot, doon ka nagsasite para maging ligtas ang iyong pagdala doon na imbis na kahit mali, maraming mga paglabag na nagawa, maraming mga violations. So, with all due respect sir, ombudsman, maging patas ka. Huwag mong ilihis yung investigasyon. Bigyan nyo ng hustisya ang taong bayan. Papanagutin ninyo yung mga sangkot sa katiwalian. Huwag naman po puro Duterte. Kami ang nagsasakripisyo eh. Pera namin ang nasayang. Kinurakot lang ng mga ng mga tongrisma na yan. Hanggang dito na lang po tayo mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat po. Babus.